Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Vince Beltran, ang inyong guro sa araw na ito. Halina't matuto sa isa na namang panibagong aralin patungkol sa Sokratikong uri ng pagtuturo. Pero bago natin talakayin at pag-usapan ang bagay na yan, ay kilalanin muna natin kung sino nga ba ang nagpasimuno ng ideyang ito na si Socrates. Sino nga ba siya? Si Socrates ang guro ni Plato. Nagsimula ang ideya niyang ito nang minsan niyang tinuruan ang isang bata sa matematika sa pagtatanong lamang. Dahil sa kanyang pagtatanong ay natuklasan niya na natuto ang bata, no? So dahil sa pahayag na ito ni Socrates ay nagkaroon ng kanyang estudyante ng ideya. Ayon naman sa kanya, ang katotohanan ay nasa mundo ng mga ideya. Naniniwala siya na ang mga nakikita natin ay pawang larawan lamang ng realidad ng mundong ito, no? So dahil sa pahayag na ito ni Plato ay binigyang din ito ng kanyang estudyante na si Aristotle. Ayon naman kay Aristotle, ang isipan ng tao ay isang tabula rasa o blankong papel. Sa madaling salita ay nagkakaroon tayo ng ideya base sa ating nakikita, nadirinig at nadarama. At dahil sa mga ideyang ito ng mga pilosopo ay dito nagsimula ang Sokratikong uri ng pagtuturo. Pero palalimin natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng Sokratikong uri ng pagtuturo? Ito ay isang uri ng pagtuturo kung saan ang guro ay nagtatanong sa mga mag-aaral sa halip na mag-lecture. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtatanong ng guro ng samot-saring katanungan sa mga mag-aaral upang makuha ang punto ng leksyon at mas maunawaan ang aralin. Ngunit, paano kaya ito sinisimulan? Narito ang ilang pamamaraan sa isang Sokratiko na tanong. Una, syempre ay ang pagbibigay ng guro ng tanong na dapat sagutin ng mga mag-aaral. Ikalawa naman ay syempre ang pagbibigay ng sagot sa mga katanungang ibabato o ibibigay ng isang guro sa mga mag-aaral. At para masuporta ng mga kasagutan, dapat ay may mga karagdagang tanong upang masuri at masukat kung nasusunan ba ng mga mag-aaral ang punto na nais ipaunawa sa kanila ng kanilang mga guro. Sa pagbuo ng isang Sokratikong tanong, narito ang mga uri nito: paglilinaw ng konsepto, pagsusuri o pagpapalagay, pagsusuring rasyonal, dahilan at ebidensya, pagtatanong ng mga pananaw, pagsusuri ng implikasyon at kahihinatnan, at pagtatanong sa tanong. Pag-usapan natin yan at isa-isahin natin. Unahin natin ang paglilinaw ng mga konsepto o clarification sa English. Ito ay ang mga tanong na may layuning palawakin ang konseptong tinatanong. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga tanong sa uring ito. Bakit mo nasabi yan? Paano ito nauugnay sa ating talakayan? At yan ang paglilinaw ng mga konsepto o clarification. Sunod ay ang pagsusuri ng pagpapalagay o probe assumption sa English. Ito ay ang mga tanong na kailangang timbangin ang kasagutan sa pamamagitan ng mga palagay o intuisyon ng mga mag-aaral. Narito ang ilan sa mga tanong sa uring ito. Ano ang maaari nating ipagpalagay sa halip na at paano mo masisiguro o mapasinungalingan ang mga palagay na iyon? Sunod ay ang pagsusuring rasyonal, dahilan at ebidensya o probe reason sa English. Ito naman ay ang mga tanong na nangangailangan ng sapat na datos o impormasyon na magsisilbing ebidensya sa pagtukoy ng sagot. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga tanong sa uring ito. Ano ang magiging halimbawa? Saan ito maaring maihalintulad? Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ito nangyari at bakit? Sunod naman ay ang pagtatanong ng mga pananaw o probe viewpoints sa English.
Ito naman ay ang mga tanong na nais pag-isipan ng mga mag-aaral ukol sa sarili nilang pananaw. Iyan ang ilan sa mga halimbawa ng mga tanong sa uring ito. Sunod naman ay ang pagsusuri ng implikasyon at kahihinatnan o prob implication sa English. Ito naman ay ang mga tanong na nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na mag-isip ng angkop na suhestyon o solusyon sa isang tanong. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga katanungan sa uring ito. At ang huli, ang pagtatanong sa tanong o questions about the question sa English. Ito naman ang mga tanong na nagpapalawak sa persepsyon ng mga mag-aaral sa isang aralin na maaari nilang maisabuhay. Ito ay ilan sa mga halimbawa ng mga tanong sa uring ito. At bilang paglalahad, ang Socratic na pagtuturo ay napakahalaga hindi lamang sa loob ng classroom kundi sa ating sarili. Dito natututo ang mga estudyante sa pagsusuri, pagtatagni-tagni at pagbuo ng ideya gamit ang sariling abilidad. Gayunpaman, ito rin ang pinakamahirap sa mamamaraan dahil kailangan dito ang galing sa paggabay sa estudyante sa pagtumbok ng kasagutan. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ang inyong guro sa araw na ito, Vince Beltran, at muli, magandang umaga sa inyong lahat.